Sa buong kasaysayan, ang mga tahanan ang nagsisilbing ligtas na nating kanlungan. Mula sa mga sinaunang kuweba hanggang sa mga modernong kondo, nananatili itong lugar ng kapanatagan para sa mga tao, pero hindi lahat ng bagay ay ligtas at komportable. May ilang tirahan na nasa mapanganib na lugar, may mga nasa matataas na bangin, at may mga malapit sa mga pating at bulkan. Samahan mo akong tuklasin ang ilan sa mga pinakamapanganib na bahay sa mundo. Nakakamangha pero nakakatawa rin. Una ay pag-usapan natin ang Top of the Rock. Kapag narinig mo ang Top of the Rock, marahil maiisip mo agad ang magagandang tanawin ng New York City. Pero ang tinutukoy ko ay ang Kachke Pillar sa nayon ng Konski, Western Georgia. Ang natatanging haliging ito ay may isang simbahan na itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na simbahan sa buong mundo. Ang matahig na limestone pillar na may taas na 130 feet ay itinayo pa noong ika-6 hanggang ika-8 siglo bilang tahimik na lugar ng panalangin at pagninilay. Ang pag-akyat ay sa pamamagitan lang ng bakal na hagdang lubid, kaya hindi ito ligtas para sa matatanda. Patuloy na banta ang pagguho ng haligi, at kapag umabot ito sa punto ng pagkasira, ay maaaring bumagsak si Maxi mula sa itaas, kaya sana naman lang ay may palagi siyang dalang parachute. At narito rin ang pamumuhay sa gilid ng panganib. Ayon sa mga bagong pag-aaral gamit ang brain imaging, ang pamumuhay malapit sa tubig ay may positibong epekto sa utak ng tao. Pinapalabas nito ang mga feel-good chemicals gaya ng dopamine at oxytocin. Pero sa kabila nito ay mapanganib rin ng tirahan malapit sa tubig. Noong Hunyo 2022, tinamaan ng matinding bagyo ang Yellowstone National Park sa US, dulot ng atmospheric river. Nagkaroon ng malawakang pagbaha, nasira ang mga bahay, daan at tulay. Isa sa mga naapektuhan ay ang mag-asawang TJ at Victoria Bretain mula sa Montana. Habang lumalakas ang bagyo, napansin nilang yumanig ang kanilang bahay. Kinaumagahan, umabot na sa 14 na talampakan ng tubig sa ilog. Unti-unting sinira ang lupang kinatatayuan ng bahay nila. Napilitan silang lumikas at habang nakatingin mula sa malayo, nilabo ng ilog ang kanilang bahay na 16 na taon nilang tirahan. Wala silang nagawa kundi ang tanggapin ang pagkawala. Kahit may modernong flood control system, pwede pa rin magdulot ng matinding pinsala ang mga ilog. Dahil sa natural nitong pagguho ng lupa, nababago rin ang takbo ng ilog sa paglipas ng panahon. Isang halimbawa nito ay ang River Ouse sa UK na nagbago ng direksyon mula 1984 hanggang 2012. Ang ganitong trahedya ay hindi rin bago. Noong 2017, isang bahay sa tabing ilog ng Warren, New Hampshire ang nawasak at inanod ng tubig. Sa harap ng galit ng kalikasan, kaya nitong baluktutin ang isang bahay na parang basang papel. Mga bahay na kayang tindigan ng lahat. Sa ngayon, may mga exception tulad ng Just Room Enough Island sa gitna ng St. Lawrence River sa New York. Tumatagal ito ng 70 years sa kabila ng pagbabago ng antas ng tubig. Pero may posibilidad pa rin na sa isang iglap ay tangayin ito ng kalikasan. May sariling kwento rin ng Serbia. Noong tag-araw ng 1968, ang magkapatid na sina Milan at Maladja Mandic ay nagtatampisaw sa Drina River sa bayan ng Bajina Basta. Dahil sa init, naisipan nilang magtayo ng kubo sa ibabaw ng isang bato sa gitna ng ilog. Pero taon-taon, tuwing tag-ulan ay winawasak ito ng malakas na agos. Paulit-ulit nila itong itinayong muli hanggang sa ikapitong pagkakataon noong 2011. Tumagal na ito ng 11 years. Pero kahit ganon, tanong na lang kung kailan ito ulit mawawasak. Kaya kung bahalak mong magtayo ng bahay sa ibabaw ng bato sa gitna ng ilog, ay pag-isipan mo muna ito ng mabuti. At narito rin ang cliffhangers. Maraming tao ang gusto ng kwartong may tanawin ng dagat, pero may mga bahay na literal na nasa gilid ng dagat. Isa na rito ang Cliff House na disenyo ng kumpanyang Modscape sa Australia noong 2014. Ang bahay na ito ay idinisenyong nakakabit sa gilid ng bangin at may tanawing dagat sa lahat ng anggulo. Bagamat konsepto pa lang ito, kung itatayo man ay kailangan ng kakaibang paraan ng konstruksyon. Ang bawat palapag ay ikakabit gamit ang matitibay na bakal. Pero dahil sa tuloy-tuloy na pagguho ng lupa, dulot ng bangin at alon, maaaring humina ang pundasyon sa pagdaan ng panahon at gumuho ang bahay. Sa tunay na mundo, may halimbawa tayong Hanging Temple sa Henan, China, na itinayo pa noong ika-8 siglo. Nakasabit ito sa gilid ng bundok at ligtas sa malalakas na ulan dahil nasa ilalim ito ng mataas na bundok. Subalit noong 2015,
Pansamantalang isinara ang templo dahil sa pagbagsak ng bato mula sa bangin. Mapanganib rin ang pamumuhay sa kabundukan, tulad na lang ng Bivacco Loca Vorich Cabin sa Italian Alps na nasa taas na 10,000 feet. Inakyat ito gamit ang helicopter at nakakaranas ng sobrang lamig at malalakas na hangin. Kahit matibay ang pagkakagawa, may panganib pa rin ng landslide sa lugar. At narito rin ang sinkhole na lumalamon ng bahay. Sa Florida, mapanganib ang mga sinkhole, mga biglaang pagbagsak ng lupa na kayang lunukin ang buong bahay. Dahil sa limestone sa ilalim ng lupa roon, madalas itong mangyari. Isang malungkot na halimbawa nito ay si Jeffrey Bush noong 2013 na nilamon ng sinkhole habang natutulog. Dahil mahirap hulaan kung kailan mangyari ito, ay mapanganib talaga manirahan sa Florida. At narito rin ang sa loob ng bulkan. Kung gusto mo ng kakaibang karanasan, pwede ka rin tumira malapit sa isang bulkan. Sa paanan ng napakalaking bulkan na ito, matatagpuan ang Phoenix House, isang matapang na Airbnb na para sa mga may malalakas na loob. Sa loob ng halos 700,000 years, paulit-ulit na nagbubuga ng lava ang maunang law. Winawasak ang mga paligid nito. Isa sa mga pinakakilalang pagsabog ay noong 1950, kung kailan winasak nito ang mga kalapit na baryo, patunay ng lakas ng bulkan. Pero sa kabila ng panganib, nakita ni Will Bahar, ang tagapagtatag ng isang sustainable tourism company na Artistry, ang potensyal ng pagtayo ng bahay sa ganitong kakaibang lugar, bagamat hindi kasalukuyang binabaha ng lava ang Phoenix House. Ito ay nakatayo sa tumigas na lava mula sa nakaraang pagsabog. Dahil sa lapit nito sa bulkan, laging may posibilidad na tamaan ito ng biglaang pagputok. Noong Nobyembre 2022, muling sumabog ang maunang law at nagpapakawala ng lava na umabot ng 11 miles bago huminto. Sa kabutihang palad, hindi nadamay ang Phoenix House at wala namang napahamak. Hanggang sa unang bahagi ng 2023, nakalista pa rin ito sa Airbnb, pero hindi pa rin tiyak ang kinabukasan nito. Nasa panganib pa rin ito mula sa mga posibleng pagdaloy ng lava at biglaang paglabas ng carbon dioxide mula sa kailaliman ng lupa. At narito rin ang Balloon House. Ang mga pelikula ng Pixar ay may kakaibang kakayahan na gawing parang posible ang mga imposibleng bagay, mula sa mga laruan at halimaw na nagsasalita hanggang sa mga bahay na lumilipat gamit ng lobo. Pinapalipad nila ang ating imahinasyon. Pero paano kung ang paglayag gamit ang bahay na may lobo ay posible talaga? Kakailanganin mo ng napakaraming helium balloons. Lumilipad ang mga helium balloon dahil mas magaan ito kaysa sa hangin, kaya gumagawa ito ng lakas pataas na lumalaban sa gravity. Pero para magawa mong paliparin ang isang bahay na may bigat na 100,000 pounds, ay kakailanganin mo ng halos 1.2 milyon na lobo. Noong 2011, gumawa ng eksperimento ang National Geographic gamit ang maliit at magaan na bahay at malalaking weather balloons. Tagumpay nilang napaangat ito, pero sandali lang. Kung full-size na bahay ang papaliparin, haharap ito sa napakaraming panganib tulad ng posibleng banggaan sa mga eroplano, pagputok ng mga lobo at kawalan ng kakayahang magmaniobra. Kaya malinaw kung bakit hindi ito magandang idea sa totoong buhay. Theoretically, posible ang balloon house mula sa app, pero hindi ito praktikal o ligtas gawin. At narito rin ang tree house. Sa Chino, Nagano, Japan, matatagpuan ang isang maliit na bahay na puno ng tinatawag na Takazukian na nangangahulugang bahay tsaa na masyadong mataas. Ang tea house na ito ay perpektong lugar para sa pag-inom ng tsaa habang pinagmamasdan ang tanawin. Disenyo ito ng kilalang Japanese architect na si Terunobu Fujimuro. Nabantog sa kanyang mga kakaibang likha na inspirasyon mula sa kalikasan. Ang Takazukian ay isa sa mga pinaka-nakakamanghang halimbawa ng kanyang estilo. Gayunpaman, itinuturing ang treehouse na ito bilang isa sa pinakamapanganib na gusali sa buong mundo. Inaangat lamang ito ng dalawang tila marupok na puno, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit tinawag itong Time Magazine noong 2010 bilang isa sa pinaka-mapanganib na istruktura. Dahil ang Japan ay madalas tamaan ng matinding kalamidad gaya ng lindol at bagyo, mas lalong nagiging malinaw ang panganib ng bahay. Isang malakas na bagyo o lindol ay maaaring magpatumba ng strukturang ito. Katulad nito ang mga treehouse ng tribong Kai sa New Guinea na itinayo sa napakataas na mga sanga. Ang mga treehouse na gaya ng mga ito na walang mga safety feature na karaniwan sa modernong tahanan ay mapanganib kapag may masamang panahon o sakuna.